Sa liblib na baryo ng Salaping sa gitna ng kabundukan ng Quezon, namumuhay si Mang Diego, isang 62 taong gulang na magsasaka. Payak ang kanyang buhay. Araw-araw siyang bumabangon bago sumikat ang araw upang bungkalin ang kanyang maliit na taniman ng mais, kamote at gabi. Hindi siya mayaman, ngunit hindi rin siya nagugutom. Bata pa lamang siya ay doon na siya lumaki at sa edad niya ngayon, alam na niya ang bawat liko ng bundok, bawat ugat ng punong kahoy, bawat tunog ng kuliglig sa gabi. Tahimik ang kanyang araw hanggang isang umaga habang tinatahak niya ang makitid na daan patungo sa kanyang sakahan. May narinig siyang mahinang huni ng pag-iyak. Hindi ito iyak ng tao, hindi rin hayop. Isa itong kakaibang tunog, parang iyak ng babae ngunit may halong sutsyot ng ahas. Napalingon siya sa masukal na bahagi ng gubat kung saan hindi karaniwang dumaraan ang tao. Doon niya nakita ang isang bagay na nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso. Isang babae, hubot-hubad at sugatan, ang gumagapang sa ilalim ng mga puno ng balete. Kakaiba ang hubog ng katawan nito. Tila may kaliskis sa ilang bahagi ng balat. At ang kanyang mga mata ay may dilaw na balintatao na tila mata ng isang bayawak. Sa kanyang tiyan, halatang halata ang umbok ng pagdadalang tao. Buntis siya. "Mangyaring, tulungan mo ako," anang babae sa boses na halos pabulong habang ang kanyang dilay lumilikha ng sutsyot. "Tinutugis nila ako, mga ngaso, antingero." Napaatras si Mang Diego. Hindi niya alam kung tao ba ito o halimaw. Ngunit nakita niya ang takot sa mga mata ng babae at ang dugo sa kanyang balikat na dumadaloy sa lupa. "Ano ka ba?" tanong ni Mang Diego, halos hindi makapaniwala. "Ako'y taong ahas, ngunit hindi ako masama. Ako'y nagdadalang tao. Papatayin nila ako't ang anak ko. Kailangan kong makaligtas. Tulungan mo ako, Mang Diego. Alam kong ikaw ay may pusong mabuti." Napasinghap si Mang Diego. Paano nalaman ng babaeng ito ang kanyang pangalan? "Ikaw ang pinili ng gubat," dagdag pa nito, habang unti-unti nang nawawalan ng malay. Walang nagawa si Mang Diego kundi buhatin ang kakaibang nilalang. Sa kabila ng takot at pangamba, pinili niyang dalhin ito sa kanyang kubo sa gitna ng taniman. Wala siyang asawa't anak. Pumanaw na ang kanyang kabiyak 10 taon na ang nakararaan. Kaya't kahit may kaba sa dibdib, pinunasan niya ang sugat ng babae, binalutan ng telang linang at pinakain ng lugaw. Habang ginagamot niya ito, narinig niya ang tahimik ngunit paulit-ulit na bulong mula sa labas ng kanyang kubo. Hindi ito hangin. Isa itong orasyon at alam niya ang amoy ng bulong ng mga antingero. "Nasaan ang taong ahas?" Isang tinig ng lalaki ang bumulong mula sa gubat. Napasilip siya sa bintana. 3 lalaking may hawak na sibat at palaspas ang dahan-dahang umiinog sa labas ng kanyang taniman. May mga anting-anting sa kanilang mga leeg at parang may mga mata silang kayang makakita ng hindi kayang makita ng ordinaryong tao. Tumahimik si Mang Diego. Pinuksan niya ang isang lihim na lagusan sa ilalim ng kanyang silong. Isang dating taguan noong panahon ng hapon. Doon niya itinago ang babaeng taong ahas matapos balutin ng banig at dasalan ng panalangin. "Wala akong bisita," matigas na sabi ni Mang Diego nang kumatok ang mga antingero. "May naamoy kaming espiritu ng serpiente. Dito siya dumaan," sabi ng isa, habang iginuguhit sa lupa ang isang bilog gamit ang itim na alkitran. "Kung meron man akong bisita, siguro hayop lang yan. Maraming sawa sa gubat na to," sagot ni Mang Diego. Matapos ang mahabang tensyon, umalis din ang 3 antingero, ngunit alam niyang babalik ang mga ito. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nahuhuli ang taong ahas. Nang bumalik siya sa silong, gising na ang babae. "Salamat, Mang Diego.
sabi nito habang pinipigilan ang luha. Ang tulong mong ito ay hindi mawawalan ng kabayaran. Kapag ako'y nakapanganak, magbabago ang iyong kapalaran. Ikaw ay magiging higit pa sa isang magsasaka. Hindi alam ni Mang Diego kung anong ibig sabihin ng babae, ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng kakaibang pagkilos sa kanyang kapalaran, na parabang may mas dakilang layunin ng kanyang simpleng buhay. Kinabukasan, pagkagising ni Mang Diego, agad niyang tinungo ang silong kung saan niya itinago ang babaeng taong ahas. Sa kanyang paglapit, narinig niya ang mahinang huni na parang awitin, isang matandang wika na hindi niya lubos na maunawaan, ngunit parang dumidiretso sa kanyang puso. Sa loob, nakita niya ang babae, nakaluhod at tila may dasal na sinasambit habang hawak ang kanyang tiyan. "Ligtas na ba tayo?" tanong nito nang mapansin si Mang Diego. "Wala na sila, pero tiyak babalik yon. Hindi sila titigil hanggat hindi kanila nahahanap," sagot ni Mang Diego habang pinagmamasdan ang paghilom ng sugat ng babae. Mas mabilis kaysa karaniwan, parang may mahika. Ang mga antingero ay hindi basta-bastang tao. May mata silang nakakakita sa aura ng nilalang kahit ito'y nakatago. Pero ang bahay mong ito ay may proteksyon, Mang Diego. May lumang espiritong nagbabantay sa lupaing ito. "Hindi ko alam yon," wika ni Mang Diego at napatingin sa paligid. Noon niya lamang naalala na ang kanyang lolo ay isang albularyo at ang kubo ay itinayo mismo sa ibabaw ng isang lumang punong balete na pinutol nang siya ay bata pa. "Ang dugo mo ay may halong galing ng tagapangalaga, kaya ka pinili ng gubat," sagot ng babae. "Ako nga pala si Salka. Anak ako ng pinuno ng aming lahi sa ilalim ng bukal ng limutan sa pinakailalim ng gubat, ngunit pinagtaksilan ako ng ilan sa amin. Ang anak ko ay isinilang sa labas ng kasunduang nilagdaan ng aming mga ninuno, isang kapangyarihang ayaw nilang lumaganap." Napakurap si Mang Diego. Hindi na ito usaping tao at hayop. Isa itong kwento ng lahing itinatago ng kalikasan ng mga nilalang na tila alamat lamang sa bibig ng matatanda. "Kung ako'y magiging taguan mo, ano ang kapalit?" tanong ni Mang Diego. Hindi ito dahil sa kagahaman, kundi dahil alam niyang may kabigatan ang kanyang pinasok. Ang mga antingero ay hindi biro. "Hindi mo hinihingi, ngunit ibibigay ko ang kayamanan ng lupa, ang kasaganahan ng panahon, at ang anino ng mga mabubuting nilalang ng gubat. Lahat ng iyan ay magtatagpo sa iyo. Basta't itaguyod mo lang ang bata ko sa kapanganakan. At huwag mong ipagkanulo ang aking pagkatao kahit anong tukso ang dumating. Pangako." At doon pinunit ni Salka ang isang bahagi ng balat sa kanyang bisig. Lumitaw ang maliliit na butil na parang perlas, kumikislap na tila ginto. Isa itong biyaya ng kanilang lahi. Ibinigay niya ito kay Mang Diego. "Isang dakok lang iyan, ngunit ibenta mo sa mga ngalakal sa bayan. Hindi nila alam ang pinanggalingan niyan, ngunit tiyak nilang bibilhin." Dinala ni Mang Diego sa palengke ang mga butil kinabukasan. Sinubukan niyang ipagbili ito sa isang matandang inchik na kilala sa pagtanggap ng kakaibang bagay. Nang makita ng matanda ang mga butil, halos mawalan ito ng hininga. 50,000 kada isa, sabi nito. "Saan mo ito nakuha?" "Hindi ko masasabi," tugon ni Mang Diego. "Meron pa akong iba kung gusto mo." Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, umuwi si Mang Diego na may mahigit 100,000 piso sa bulsa. Hindi niya alam ang gagawin. Bumili siya ng bigas, bagong kagamitan sa sakahan, at pinayos ang bubong ng kanyang kubo. Ngunit hindi niya ipinakita ang anumang kayamanan sa sobrang dami. Maingat siyang hindi mapansin. Bumalik siya kay Salka. "Totoo nga ang sinabi mo." "Hindi pa yan ang simula," sagot ni Salka habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Malapit na akong manganak, Diego. Kapag lumabas na ang anak ko,
Hindi lang pera ang makakamit mo. Magiging bantay ka ng lihim ng gubat. At kapalit noon, hindi ka na basta tao. Napatitig si Mang Diego sa babae. Sa ilalim ng kanyang mapanlinlang na katauhan, may liwanag at misteryo si Salka na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito halimaw. Isa itong inang may itinatagong kapangyarihan. At ang anak nitong isisilang ay may bahagi ng hinaharap ng mundo ng tao't nilalang. Sa mga sumunod na araw, nagtago si Mang Diego sa kanyang bukid. Pinagibayo niya ang pagbabantay kay Salka. Samantalang sa malalayong bahagi ng gubat, nararamdaman niya ang paglapit ng panganib, ang mga antingero, ang hangin ng gubat at ang mga matang nakasilip sa dilim. At sa hating gabing iyon, isang nakakayanig na sigaw ang narinig sa kanyang silong. Dumating na ang anak ko, Diego. Sa gitna ng dilim ng hating gabi, napabalikwa si Mang Diego mula sa kanyang banig. Muli niyang narinig ang sigaw mula sa silong, sigaw ni Salka. Puno ng sakit at hirap, ngunit may kasamang kakaibang lakas, tila isang sigaw ng nilalang na hindi na tao. Agad siyang bumaba sa silong, dala ang lampar at kumot. Pagdating niya roon, nakita niyang nakaluhod si Salka sa ibabaw ng banig, pawisan, nanginginig, at basang-basa ng dugo, at likidong hindi niya mawari kung galing sa tao o hayop. Diego, hawakan mo ang bata. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang tanggapin niya ang sanggol. Mainit ito, at sa unang tingin ay mistulang normal na bata, malambot na balat, umiiyak, at may maliit na buhok. Ngunit nang magbukas ito ng mga mata, nakita ni Mang Diego ang dilaw nitong balintataw, eksaktong mata ng ina. Wala siyang kaliskis, sabi niya habang iniaabot ito muli kay Salka. Isang palatandaan, sagot ni Salka habang pinipilit na huminga ng malalim. Ang anak ko ay isinilang sa ibabaw ng lupa, hindi sa ilalim, kaya't siya ay magiging tulay ng dalawang mundo, ng tao at ng aming lahi. Ngunit dahil doon, siya rin ay ituturing na sumpa ng mga matatanda naming pinuno. Hindi ba't dapat masaya ka? Isinilang siya. Masaya ako, Diego. Ngunit hindi ako ang may kapangyarihan para ipagtanggol siya sa buong buhay niya. Kaya ikaw ang pinili ng gubat. Tiningnan siya ni Salka. Nanlalalim ang mga mata, nangingitim ang paligid nito. Ngayon, ikaw na ang magiging tagapagbantay niya. Hindi ako magtatagal. Natahimik si Mang Diego. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko kayang manatili sa ibabaw ng lupa nang matagal matapos manganak. Ang katawan ko'y mabilis nahihina. Kailangan kong bumalik sa ilalim ng lupa, sa bukal ng limutan. Ngunit hindi ko pwedeng isama ang bata. Sa ngayon, mas ligtas siya dito, sa piling mo. Nag-umapaw ang damdamin ni Mang Diego. Paano ko siya poprotektahan? Matanda na ako, Salka. Wala akong alam sa pagpapalaki ng sanggol, lalo na ng isang tulad niya. Tutulungan ka ng gubat at ng mga lihim na ilalagak ko sa iyong isipan. Bumigat ang hangin. Pumikit si Salka at bumigkas ng mga salitang hindi niya naintindihan. Lumutang ang katawan ni Mang Diego habang tila may malamig na usok na pumapasok sa kanyang tainga. Parang may libong tinig na sumisiksik sa kanyang utak. Mga bulong, dasal, panaginip, mga pangalan ng halamang gamot, mga orasyon, mga tagubilin ng kalikasan. Pagdilat niya, parang mas malinaw ang kanyang paningin, mas matalas ang kanyang pandinig, at ang kanyang likod na dati kumikirot ay tila naging magaan. Ngayon, bulong ni Salka, isa ka ng bantay. Nang sumikat ang araw, wala na si Salka, wala man lang bakas ng pag-alis. Ngunit sa kanyang silong ay naiwan ang sanggol na tutulog na mahimbing sa banig na gawa sa balat ng punong kahoy. Pinangalanan niya itong Amiran, isang pangalang narinig niya sa kanyang panaginip
matapos matanggap ang kaalaman mula kay Salka. Lumipas ang mga araw. Ikinubli ni Mang Diego ang bata sa kanyang tahanan. Pinalaki ito ng may buong pag-aalaga, ngunit hindi ordinaryo si Amiran. Sa kanyang unang buwan, siya'y nakakatayo na. Sa ikatlong buwan, marunong nang magbulong ng salitang hindi kayang bigkasin ng kahit anong tao. Sa kanyang unang taon, kaya na niyang kausapin ang mga ibon at ahas, at ang kanyang mga mata ay kumikislap tuwing may panganib. At dumating ang unang pagsubok. Isang gabi, habang pinatutulog ni Mang Diego si Amiran, may biglang umalingaw-ngaw na putok sa labas ng kanyang kubo. Sunod-sunod ito at narinig niya ang pag-ungol ng mga hayop sa gubat. Lumabas siya, dala ang itak at doon niya nakita ang tatlong antingero, muling nagbalik, at ngayon ay may kasamang aso, itim na tulad ng uling, na may tatlong mata sa noo. "Amoy ko na siya," ani ng isa sa mga antingero, habang inihahanda ang isang anting-anting na gawa sa ginto at balahibo ng ibon. Ang anak ng taong ahas, nandito siya. Tumibok ang dibdib ni Mang Diego. Ngayon niya naiintindihan kung bakit siya pinili. Hindi lang para alagaan si Amiran, kundi para ipaglaban ito. Humigpit ang hawak ni Mang Diego sa kanyang itak. Sa harap niya, tatlong antingero. Matitipuno, may suot na mga kwentas na yari sa buto, at may mga talismang kumikislap tuwing tinatamaan ng liwanag ng buwan. Sa kanilang paanan, ang itim na asong may tatlong mata ay mababangis ang ngiti. Tila kinikilala si Diego bilang sagabal sa kanilang pakay. "Umalis kayo sa lupain kong ito!" sigaw ni Mang Diego, sinusubukang hindi ipakita ang takot. Ngunit ngumisi lamang ang isa sa mga antingero, ang pinakamatangkad sa kanila. "Hindi mo pag-aari ang batang iyan. Isa siyang panganib sa kalikasan, sa balanse ng mundong ito. Kailangan siyang ibalik sa kanyang pinagugatan o tapusin habang bata pa." "Anong alam niyo sa balanse?" sigaw ni Mang Diego. "Mas matimbang ang isang inosenteng buhay kaysa sa mga pamahiin niyong nalumana. Sa bawat sanggol na taong ahas na isinisilang sa ibabaw ng lupa," sabi ng isa, "nagigising ang mga natutulog na halimaw sa ilalim ng dagat, sa mga kuweba ng Sierra, sa kailaliman ng mundo. Hindi mo alam ang mga panganib na dala ng kanyang paghinga, Diego." Ngunit sa halip na umatras, pinirmi ni Mang Diego ang kanyang mga paa sa lupa. May biglang bumalot na malamig na simoy ng hangin sa paligid, at sa kanyang pandinig ay parang may bulong na pumapasok muli sa kanyang isip. Mga tinig ng gubat, mga alituntunin ng mga diwata, mga utos ng kalikasan. Naramdaman niyang naglalagablab ang kanyang katawan. Hindi ito apoy ng init, kundi apoy ng kapangyarihan. Kung talagang halimaw ang batang ito, ako mismo ang haharapin ng kanyang kapalaran. Pero hanggat hindi siya nananakit ng inosente, hindi niyo siya madadala. Ang asong may tatlong mata ay biglang tumakbo, mabilis na parang anino, at lumundag kay Mang Diego. Sa isang iglap, iniharap niya ang kanyang itak. Ngunit bago pa man sumapol ang kagat ng hayop, may biglang umusbong mula sa lupa. Mga ugat ng kahoy, makapal at matigas na tila may sariling buhay. Binalot ng mga ugat ang katawan ng hayop at isinubsob ito sa lupa. Napaatras ang mga antingero. Ginising na niya ang mga bantay ng gubat. Bulong ng isa, "Hindi mo ito kayang panatilihin, Diego. Isa kang magsasaka lamang." "Hindi na ako ang dating ako," sagot niya. "Binuhay na ng gubat ang dati nitong tagapangalaga. Ngayon ako na yon." Biglang lumiwanag ang kapaligiran. Mula sa loob ng kubo, lumabas si Amiran, nakayapak, hawak ang isang piraso ng basang tela. Tahimik ito, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap, at sa bawat hakbang ay tila lumalalim ang kanyang anino sa lupa. Tumigil ang lahat ng kilos, maging ang mga antinghero ay napatingin sa bata. Hindi pa siya 1 taon,
pero may lakas na siya ng isang nilalang ng sinaunang panahon. Bulong ng pinuno sa kanyang mga kasama. "Mang Diego," bulong ni Amiran, na tila matanda na ang tinig. "Hindi pa ito ang tamang panahon. Hayaan mo silang umalis. Ang gubat ang bahala sa kanila." Nagkatitigan ang magsasaka at ang batang may dugo ng ahas. At sa isang sulyap ng mata ni Amiran, napilitang umatras ang mga antingero. Ang lupa sa paligid nila ay nagsimulang umuga at ang mga halaman ay tila umuungol. Ang aso, kahit pa 3 mata, ay napaupo at tumahol ng pagkatakot. "Hindi pa tapos ito, Diego. Babangon muli ang aming orden." Banta ng isa habang sila'y paatras na sa kagubatan. Nang wala na ang mga antingero, napaupo si Mang Diego sa lupa. Mabilis ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kapangyarihang hindi niya lubos na nauunawaan. Lumapit si Amiran at yumakap sa kanya. "Salamat, Itay Diego." Hindi siya nakasagot kaagad. Tinapik niya lang ang likod ng bata at niyakap ito ng mahigpit. Sa gabing iyon, habang tahimik ang gubat at ang mga bituin ay tila nakamasid, napagtanto ni Mang Diego na hindi na siya isang simpleng magsasaka. Siya ngayon ay tagapangalaga ng isang bagong nilalang, isang batang isinilang sa pagitan ng 2 mundo na sa darating na panahon ay maaaring maging tagapagligtas o sanhi ng pagguho ng lahat. Lumipas ang mga buwan. Sa ilalim ng mapagkalingang gabay ni Mang Diego, lumaki si Amiran. Matangkad kaysa karaniwang bata, matalas ang isip at may kakayahang makipag-usap sa mga nilalang ng gubat, mga duwende, ibon at kahit mga mababangis na hayop. Tahimik silang namuhay, ngunit laging may bantang nakabitin sa himpapawid, ang muling pagbabalik ng mga antingero at ang pagtatangkang makuha si Amiran. Isang gabi, habang tahimik na naglalagay ng langis sa mga sugat ng kalabaw, narinig ni Mang Diego ang isang boses mula sa likuran. "Panahon na, Mang Diego." Napalingon siya. Isa itong matandang babae, nakaputing saya, may mahabang puting buhok at malakristal na mga mata. Hindi niya nakita kung paano ito nakapasok sa kanyang bakuran. "Sino ka?" tanong niya agad kinabahan. "Ako si Apong Sinta, isa sa mga tagabantay ng Bukal ng Limutan, ang tunay na tahanan ni Salka at ang pinagmumulan ng kanyang lahi. Isinugo ako ng kalikasan upang kunin si Amiran, hindi para ipahamak, kundi upang simulan ang kanyang pagtatanggap sa dugo." Lumabas si Amiran mula sa kubo, tila alamang pagdating ng bisita. "Handa na ako," sabi ng bata, tila may mas malalim na pagkaunawa sa kanyang kapalaran kaysa sa inaasahan ni Diego. "Sandali," sagot ni Mang Diego. "Bakit ngayon? Hindi ba't ipinagbilin ni Salka na dito siya ligtas? Ligtas lamang siya kung handa siyang humarap sa sarili niyang pinagmulan. Ang Bukal ng Limutan ay hindi lamang lugar, isa itong pagsubok. Kung makalulusot siya, matutunan niyang kontrolin ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang dugo. Kung hindi?" Ulit ni Diego na parang tinusok ng malamig na hangin sa dibdib. "Masasaktan kayong pareho." Hindi na nakapagsalita si Diego. Sa huli, pinayagan niya si Amiran, ngunit sinamahan niya ito. Nilisan nila ang bukid patungo sa hilagang gubat, isang bahagi ng kagubatan na minsang ipinagbawal pasukin ng matatanda sa baryo, sapagkat doon daw nananahan ang mga anino ng sinaunang panahon. Matapos ang halos 3 oras ng paglalakad, tumambad sa kanila ang isang makitid na daan na nababalot ng fog. Sa gitna nito ay isang malalim na kuweba. Mula sa loob ay lumalabas ang kakaibang liwanag na kulay bughaw. "Ang Bukal ng Limutan," wika ni Apong Sinta. Sa loob nito ay mananahan si Amiran sa loob ng 7 gabi at 6 na araw. Walang sino mang maaaring sumama sa kanya. "Hihintayin ko siya rito,"
sagot ni Diego. Iyan lamang ang maaari mong gawin. Tiningnan ni Diego si Amiran at yumuko ito sa paggalang. Babalik ako, Itay Diego, anya. Pumasok si Amiran at parang nilamon siya ng dilim at liwanag sa loob ng bukal. Mula sa labas, narinig ni Diego ang bulong ng hangin na tila mga panalangin o sigaw. Hindi niya alam kung alin. Sa loob ng bukal ng limutan, tila ibang mundo. Ang tubig ay naglalakad, ang mga pader ng kuweba ay buhay, at sa bawat hakbang ni Amiran ay sinusubok siya ng kanyang nakaraan. Mga alaala ng ina, mga alaala ng dugo. Nagpakita sa kanya ang isang nilalang na may mukha ni Salka, ngunit may mata ng ahas at tila ng apoy. Kung ako ang ina mo, bakit hindi mo ako hinahanap? Hindi kita kailangang hanapin, sagot ni Amiran, dahil nasa akin ang kalahati mo. Kung ganon, sigaw ng anyo ni Salka, ipakita mo na hindi mo ako ikinakahiya. Biglang nagapoy ang paligid at lumitaw ang mga anyo ng mga antingero, mga halimaw at maging ang sarili niyang anyo. Isang sanggol na may kaliskis at buntot ng ahas. Natakot si Amiran, ngunit pinikit niya ang kanyang mata at sinabi, "Ako si Amiran, hindi tao, hindi hayop. Anak ako ng dalawang mundo, at pipiliin kong maging tagapagsalita ng kapayapaan sa halip na maging dahilan ng digmaan." Pagdilat niya, nawala ang mga nilalang. Sa gitna ng kuweba, lumitaw ang isang hukay ng tubig na malakristal, at sa ilalim nito ay isang kapirasong gintong bato. Ito ang puso ng bukal, anang tinig ng diwata. Kunin mo at magiging ganap ang iyong pagbabalik. Inabot ni Amiran ang bato. At sa sandaling mahawakan niya ito, lumiwanag ang buong kuweba at ang tunog ng tubig ay naging awit ng daang siglong alaala. Sa ikapitong araw, humarap si Diego sa bungad ng kuweba. Tahimik, walang ingay, at sa biglang pagbuka ng liwanag, lumabas si Amiran. Mas matangkad, mas tahimik, at ang kanyang mga mata ay hindi natakot kundi puno ng pangunawa. Tapos na ang aking pagsubok, Itay Diego, anya. At sa kanyang palad, hawak niya ang gintong puso ng bukal ng limutan. Pagbalik ni Mang Diego at Amiran sa kanilang kubo, napansin agad ng magsasaka ang kakaibang anyo ng bata. Hindi lamang siya tila mas tumanda. Ang kanyang presensya ay mabigat, parang may dalang bagyo ngunit may lakas na kalmado. Ang ginintuang bato na nakuha ni Amiran mula sa bukal ng limutan ay tila may sariling tibok, at sa tuwing hawak ito ng bata, nagiging mas malapit siya sa mga di nakikitang nilalang ng paligid. "Amiran?" tanong ni Mang Diego habang sila'y nasa ilalim ng punong mangga kinabukasan. "Ano ang laman ng batong yan?" Hindi agad sumagot ang bata. Tinitigan niya ang bato, saka sumagot ng mahina. "Kaluluwa ng mga ninuno ko, alaala ng mga ahas na ginapi, lakas ng kalikasan na matagal nang inabandona. Makapangyarihan? Hindi para sirain," sagot ni Amiran, "kundi para paghilumin." Nang gabing iyon, habang natutulog si Mang Diego, isang panaginip ang dumapo sa kanya. Nasa gitna siya ng isang tuyot na lupa. Sa paligid niya ay may mga punong sunog, at sa gitna ay isang dambuhalang ahas na may mukha ni Salka, umiiyak habang nakagapos sa bakal na kadena. "Diego!" bulong ng ahas. Hindi lahat ay sang-ayon sa pagpili ng anak ko. May mga dating tagapagmana na ngayon ay handang wasakin ang mundo. Pagdilat niya kinabukasan, may usok na sa timog ng bundok. Sunog. Kinabukasan dumating si Apong Sinta sakay ng isang lumang kariton na hinihila ng puting usa. May kasama siyang dalawang nilalang. Matandang lalaki na may mga mata ng uwak at isang babaeng tila gawa sa tubig. May panganib na
ani Apong Sinta. Hindi na mga antingero ang kalaban natin ngayon, kundi ang tatlong itinakwil, mga nilalang na dating tagapangalaga ng limutan bago pa ipanganak si Salka. Ano ang gusto nila? Tanong ni Diego habang pinagmamasdan ang nahihintakutang hayop sa kanyang bakuran, tila nakakaramdam ng pagdating ng masamang espiritu. Gusto nila ang puso ng limutan, ang ginintuang bato, dahil sa pamamagitan nito maaari silang makabalik sa dati nilang anyo, bilang Diyos, bilang tagapanginoon ng gubat, at hindi nila hahayaan na sa isang kalahating dugo mapunta ang lakas na iyon. Si Amiran? Tanong ni Mang Diego. Tumango si Apong Sinta. Gugustuhin nilang puksain siya o gamitin. Simula ng araw na iyon, nagsimula ang pagsasanay ni Amiran. Pinag-aralan niyang gamitin ang kapangyarihan ng ginintuang bato, hindi upang maghasik ng lagim, kundi upang ipagtanggol ang mga nilalang ng kagubatan. Mula sa mga anino, lumitaw ang mga diwata, mga duwende, at kahit ang matatandang nuno sa punso upang tumulong sa pagsasanay ng bata. Isang gabi, habang nagkakabit si Mang Diego ng mga lambat sa paligid ng bahay, nilapitan siya ni Amiran. "Itay Diego," sabi nito, "kung sakaling mapahamak ako." "Tumigil ka," putol ni Diego. "Walang kung sakali, walang mawawala sa akin ulit." Ngumiti si Amiran. "Salamat, Itay. Kahit kalahating dugo ako, kahit anak ako ng nilalang na hinuhunting ng mundo, minahal mo ako." "Ikaw ang anak ko," sagot ni Diego. "Kahit anong dugo pa ang dumadaloy sa iyo." Niyakap niya ang bata, ngunit sa likod ng yakap na iyon ay ramdam ni Diego ang mabigat na darating. Isang digmaang hindi lang sa pagitan ng nilalang, kundi ng ideya kung sino ba ang karapat-dapat mabuhay sa isang mundong nabalot ng takot sa iba. Sa tuktok ng matandang bundok ng Sinalimba, 3 anyo ang lumitaw. Isa'y kalansay na nakatayo, may mga ugat na gumagapang sa kanyang katawan. Ikalaway isang babae na may balat ng bulaklak, ngunit patay ang kanyang mga mata. At ang ikatlo, isang nilalang na balot ng mga puting alitaptap, na kapag nagsalita, tila libong tinig ang lumalabas. Siya na nga, bulong ng nilalang ng mga alitaptap. Ang anak ng taksil, ang magmamana ng bukal. "Walang ibang dapat magmana kundi tayo," wika ng bulaklak na babae. "Kung hindi natin siya masilo," sabat ng kalansay, "ay papatayin natin siya." At sa unang ulap ng gabi, nagsimulang bumaba ang 3 nilalang. Ang kagubatan ay tila tumigil sa paghinga. Ang lupa'y naglagay ng sarili nitong panata, isang huling laban para sa kapayapaan o simula ng isang panibagong giyera. Sa gitna ng gabi, habang ang hangin ay tila mabigat at walang mga kuliglig na umaawit, biglang nayanig ang lupa. Gising si Mang Diego at Amiran. Ang kanilang mga alagang hayop ay nagsimulang mag-ingay, habang ang mga halaman sa paligid ng kubo ay tila nanlilimahid. Parang may paparating na bagyo pero walang ulap sa langit. "Ayan na sila," bulong ni Amiran habang mahigpit na hawak ang ginintuang bato. Ang mga itinakwil biglang lumindol. Mula sa kakahuyan sa likuran ng kanilang tahanan, lumitaw ang isang nilalang, ang kalansay na may ugat sa katawan. Tila patay, ngunit kumikilos. Sa bawat hakbang nito, tuyo ang lupa. Natutumba ang mga damo. Pumipilay ito, ngunit walang pag-aatubili. "Handa na tayo," sabi ni Apong Sinta. Lumitaw mula sa usok. Kasama niya ang ilang diwata ng tubig, mga engkanto ng hangin, at ang duwendeng pinuno ng mga punso, Sigat Balaon. Nagbuo sila ng depensa. Pinalibutan nila ang bahay ni Mang Diego ng singsing na asin, dahon ng kamangyan, at bulaklak ng kalachuchi, mga bagay na matagal nang ginagamit upang itaboy ang masamang espiritu. Ngunit ang nilalang ay hindi ordinaryo. Isa ito sa mga unang tagapangalaga ng kalikasan na itinakwil ng bukal ng limutan.
sapagkat ginamit nila ang kalikasan sa paghahari, hindi sa pag-aaruga. Hindi mo siya kayang saktan, Amiran. Babala ni Apong Sinta. Ang laman niya ay alaala, mga hinanakit ng lupa, ngunit maaari mong pigilan. Tumayo si Amiran sa harap ng bahay, habang nasa likuran niya si Mang Diego, may hawak na gulok. "Ako si Amiran," sigaw ng bata. "Anak ng ahas at tao, ako ang tagapagdala ng panibagong daan. Hindi ka maaaring maghasik ng lagim dito." Ngunit hindi nagsalita ang kalansay. Itinaas nito ang kamay at mula sa lupa, lumitaw ang mga anino, mga espiritong ligaw, walang pangalan. Nagsimulang umatake ang mga ito. Sa isang iglap, nagsimula ang sagupaan. Ang mga engkanto ng hangin ay nagpaikot ng buhawi upang pigilan ang mga anino. Ang mga diwata ng tubig ay bumalot sa mga bintana at pintuan, habang si Mang Diego ay buong tapang na nilabanan ng mga sumisingit sa depensa gamit ang asin at sanga ng saging na may itim na pusa. Ngunit sa gitna ng labanan, isang anino ang sumuot sa ilalim ng lupa. Bigla itong lumitaw sa ilalim ng paanan ni Amiran. Nasugatan ang kanyang binti at nabitiwan niya ang ginintuang bato. "No!" sigaw ni Diego. Ngunit bago pa man ito makuha ng kalansay, lumipad ang bato, tila may sariling isip, at bumalik sa kamay ni Amiran. Muli siyang tumindig, dumaloy ang liwanag mula sa kanyang palad. Tumigil ang lahat. Ang mga anino ay unti-unting naglaho. Ang kalansay ay napaatras, parang nasisilaw. "Hindi ako lalaban," bulong ni Amiran. "Ngunit hindi rin ako magpapasakop. Umalis ka sa lugar na ito. Sa ngalan ng bukal ng limutan, pinuputol ko na ang ugnayan mo sa lupa." Umalingaw-ngaw ang tinig ni Amiran at sa isang iglap, tila sumabog ang hangin. Ang kalansay ay natumba at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang itim na usok. Isang huling sigaw at ito'y naglaho. Hinihingal si Amiran. Umagos ang dugo sa kanyang binti. Nilapitan siya ni Diego at binuhat. "Tapos na ba?" tanong ng magsasaka. "Huwag ka munang umaasa," sagot ni Apong Sinta habang pinapahiran ng halamang gamot ang sugat ni Amiran. Isa pa lamang sa 3 ang lumusob. Ang susunod, mas mapanganib. "Ang babaeng bulaklak?" tanong ni Diego. Tumango ang diwata. Si Magwayen, isa siyang dating diwata ng pag-aalaga sa kagubatan. Pero mula nang kunin sa kanya ang pamana, nauwi siya sa pagnanais ng sakdal na ganda at kontrol. Kaya ang lahat ng kanyang hawakan, kinukuha niya ang buhay at ginagamit ito upang manatiling maganda. Kung ganda ang kanyang sandata, ani Amiran, kailangan nating gumamit ng katotohanan. "Paano?" tanong ni Diego. Ngumiti si Amiran habang hawak ang bato. "Sa pamamagitan ng pag-alala kung sino tayo at kung bakit tayo lumalaban." Sa umagang sumunod sa unang paglusob, natakpan ng ulap ang araw. Ang hangin ay mabango, ngunit may halong pait, parang isang malinis na bulaklak na may tinatagong lason. Nagtipon-tipon ang mga tagapagtanggol ng gubat sa ilalim ng puno ng bangkal. Si Apong Sinta, Mang Diego, Amiran at ang mga duwende't engkanto. Ang lahat ay nagkakaisa sa tahimik na pag-aabang sa susunod na pag-atake. Si Magwayen ay hindi tulad ng kalansay. Babala ni Apong Sinta. Hindi siya umaatake ng lantaran. Siya ay pumapasok sa isipan, sa puso, sa pagnanasa. Kapag pinangarap mo siya, maaaring hindi ka na magising. "Kaya ba niyang makapasok sa isip ko?" tanong ni Amiran habang hinahaplos ang ginintuang bato. "Lahat tayo ay may kahinaan, kahit ikaw." Kinagabihan, sa paligid ng bahay ni Mang Diego, nagsimulang tumubo ang mga kakaibang bulaklak. Puti, lila at asul. Kumikislap sa dilim. Mabango. Malambot ang mga talulot at parang may sariling himig. "Huwag niyo silang hawakan," utos ni Apong Sinta.
Mga bulaklak ni Magwayan yan, pagsubok sa ating isip at damdamin. Ngunit huli na, isa sa mga engkantong bantay, si Aiday, ang napalapit sa isang puting bulaklak. Paghipo niya, natulala siya. At sa isang iglap, lumitaw si Magwayan. Maganda, mahaba ang buhok, ang balat ay parang seda, at ang tinig ay tila awit ng ina sa duyan. Iday, bata ka pa rin sa paningin ko, bulong niya. Hindi ka ba napapagod? Hindi mo ba gustong maging kagaya ko? Maganda, makapangyarihan, hindi tinatanda? Tila hipnotisado si Aiday. Ngunit bago siya tuluyang makain ng ilusyon, inihagis ni Mang Diego ang pulbos na gawa sa durog na tangkay ng damong ligaw at abo ng sigay sa kanyang muka. Natauhan si Aiday at napasigaw. Biglang umurong si Magwayan. Hindi lahat ay madaling akitin, sigaw ni Diego. Ngumiti si Magwayan. Ah, Diego, ang puso mong pagod, ang lungkot mong itinago sa pagbubungkal, hindi mo ba gustong buhay na walang pagod? Kayamanan, pag-ibig, kasaganaan, para sa iyo kapalit lang ng bato ng iyong anak-anakan. Lumapit siya kay Mang Diego. Hubad ang paanyaya sa kanyang anyo, isang uri ng kagandahang nakasisindak. Ngunit bago pa man makalapit, lumapit si Amiran, hawak ang ginintuang bato. Tumingin siya kay Magwayan at walang takot na nagsalita. Hindi ka tunay na maganda. Ang tunay na ganda ay nasa loob, sa awa, sa paggalang, sa sakripisyo, hindi sa balat o amoy o anyo. Hinawakan ni Amiran ang bato at itinaas. Isang sinag ng liwanag ang lumabas. At sa gitna ng liwanag ay lumitaw ang salamin ng bukal. Isang ilusyon na ipinapakita ang tunay na anyo ng bawat nilalang. Tiningnan ni Magwayan ang sarili sa salamin. Hindi! Sigaw niya. Sa salamin, nakita niya ang kanyang dating anyo. Isang payak ngunit maamong diwata, may mga mata ng pag-unawa. Ngunit sa tabi nito ay ang kasalukuyan. Isang uod na may balat ng rosas na bubuhay sa panlilinlang. Ako ito? Bulalas niya, nanginginig. Hindi pa huli ang lahat, sabi ni Amiran. Maaari kang magbago, maaari kang bumalik. Ngunit sa halip na pagsisihan, sumigaw si Magwayan at bumalot ng usok ang paligid. Sinubukan niyang saktan si Amiran, ngunit napigilan siya ng ginintuang bato. Bumalik sa kanyang anyo bilang uod, isang nilalang na pinili ang anyo kaysa katotohanan. Hindi pa tayo tapos, sigaw niya bago tuluyang maglaho. Matapos ang labanan, tahimik na muling bumalik ang kagubatan sa normal, ngunit lahat ay alam. Ang huli at pinakadelikadong nilalang ay hindi pa lumilitaw. Dalawa na, wika ni Apong Sinta habang nakatingin sa buwan. Isa na lang. Ang nilalang ng liwanag ng alitap-tap, bulong ni Amiran. Tumango si Mang Diego. Siya ang pinakamatanda, ang pinakatuso, ang pinakamapanganib. Gabi ng kabilugan ng buwan. Ngunit sa gabing iyon, walang liwanag ang langit. Nababalot ng dilim ang paligid, ngunit sa gitna ng kadiliman ay may isang munting ilaw na unti-unting lumalapit. Mga alitap-tap na tila mga bituin sa lupa. Siya na yon, bulong ni Apong Sinta. Si Lucan, ang tagapagdala ng huwad na kaliwanagan, ang mapanlinlang na liwanag. Lumabas sina Mang Diego at Amiran sa harap ng bahay. Nakatayo sa ilalim ng punong santol, isang lalaking tila gawa sa purong ginto, ang unti-unting nabuo mula sa pag-ikot ng mga alitap-tap. Matangkad, makinis ang balat, at ang mga mata ay tila salamin, nagbabalik ng imahe ng kahit sino'y tinitingnan niya. Magandang gabi, Diego, Amiran, bati ni Lucan. Hindi ako kaaway, ako ay regalo. Anong klaseng regalo? Tanong ni Amiran. Pagpapalaya, sagot ni Lucan.
Amiran, alam kong pagod ka na. Ang mga batang tulad mo ay dapat naglalaro, hindi lumalaban. Kaya narito ako upang bigyan ka ng kapayapaan. Isang buhay na wala ng takot, wala ng tungkulin. Ibigay mo lamang ang ginintuang bato. Lumapit siya, tila alon ng malamig na tubig. Tinuturuan mo akong tumakas, sagot ni Amiran. Ngunit hindi ako ipinanganak upang umiwas. Ipinanganak ako upang pumili. At pinili kong tumayo. Ngumiti si Lucan. Hindi mo ba naiintindihan? Ako ang simula ng lahat. Bago pa man lumitaw ang bukal ng limutan, ako na ang liwanag sa kadiliman. Ako ang unang nilalang na sinamba. Kaya kong ibalik ang lahat. Pati ang ina mo, Amiran. Napatigil si Amiran. Ang ina ko. Oo, patuloy ni Lucan. Isang alingaw-ngaw, isang anino, isang buhay na alaala. Sa loob ng ginintuang bato ay bahagi ng kanyang diwa. Ibigay mo sa akin ang bato at ibabalik ko siya. Buo, mainit, buhay. Napatingin si Amiran sa kanyang palad. Mabigat ang kanyang hininga. Tahimik ang paligid. Walang nagsasalita. Mama! Bulong niya. Ngunit bago pa siya makagalaw, lumapit si Mang Diego at mahigpit siyang niyakap mula sa likuran. Hindi ang bawat pagbabalik ay tama. Hindi ang bawat alaala ay dapat buhayin. Bulong ng matanda. Ang tunay na pag-ibig ay tanggapin ang pagkawala. Hindi bumili ng huwad na kapalit. Pumatak ang luha ni Amiran. Saka siya tumayo, humarap kay Lucan at itinaas ang ginintuang bato. Ikaw ang liwanag, pero anong klase? Tanong ni Amiran. Ang liwanag mong sinusunog ang mata, pinapatay ang katotohanan. Ang liwanag mo ay walang init dahil wala itong puso. Biglang lumiwanag ang bato at sa unang pagkakataon, nayanig si Lucan. Hindi! Sigaw ni Lucan. Hindi mo naiintindihan. Ako ang simula, ang katapusan. Ako ang liwanag. Ngunit ang liwanag ng bato ay naging puti, purong liwanag. Hindi ginto, hindi sinungaling. Bumulwak ito sa paligid, nilamon ang katawan ni Lucan at sa isang huling sigaw, siya'y naglaho. Kasabay nito, ang mga alitaptap ay nawala. Ang gabi ay muling naging totoo. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang tunay na liwanag ng buwan ay bumalik. Lumapit si Apong Sinta kay Amiran. Ginawa mo ang tama, anak. Ngunit may huli pang hakbang. Hindi dito nagtatapos ang pamana. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Diego. Ibinigay sa iyo ang ginintuang bato upang ipasa. Hindi ito kayamanan. Isa itong pangako. At ngayon, kailangang ibalik ni Amiran ito sa pinagmulang bukal ng limutan. O magpasiyang panatilihin ito bilang bagong tagapag-ingat. Kung pipiliin kong panatilihin ito, tanong ni Amiran. Hindi ka na magiging ordinaryo, sagot ni Apong Sinta. Hindi ka na magiging bata. Hindi ka na makakabalik sa dati mong katahimikan. Maging tagapag-ingat ay pagsuko rin. Tahimik si Amiran. Bigyan mo ako ng isang gabi, wika niya. Bukas, ako'y pipili. Madaling araw. Pula pa ang kalangitan, tila nahihiyang sumikat ang araw. Sa gilid ng ilog, nakaupo si Amiran, yakap ang ginintuang bato. Sa likuran niya, tahimik si Mang Diego, pinagmamasdan lamang ang batang niligtas niya noon na ngayoy tila mas matanda pa sa kanyang espiritu. Amiran, mahinang tawag ni Diego. Ano man ang piliin mo, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Ngunit hindi tumugon ang bata. Tila may kinakausap na iba. Sa salamin ng ilog, nakita niya ang refleksyon ng kanyang ina. Hindi bilang taong ahas, kundi isang babae, payak, may ngiting puno ng pangunawa. Hindi ito pangitain, kundi alaala.
Isa lamang paalala ng kung sino siya. Sapat na ang alaala, bulong ni Amiran. Ang tunay na pagmamahal ay hindi kailangang buhayin ang nakaraan. Ito'y pinapasan, inaakap, at inilalakad sa harapan. Kasama si Mang Diego, Apong Sinta, at ilang nilalang ng kagubatan, naglakad si Amiran sa landas patungo sa pusod ng gubat, ang lihim na lugar kung saan isinilang ang ginintuang bato, ang bukal ng limutan. Isang balon na hindi nauubos, isang mata ng lupa kung saan iniipon ang lahat ng sagradong alaala ng mga diwata, hayop at kalikasan. Walang sino mang tao ang nakararating doon maliban sa may pahintulot. Habang papalapit, nagsimulang marinig ni Amiran ang bulong ng mga espiritu ng kagubatan. Tinatawag siya, sinusubok ang kanyang damdamin. May lungkot, may pangungulila, may pag-asa. Ngunit tahimik lamang siya, buo ang loob. Sa harap ng bukal, huminto si Amiran. Inilabas niya ang bato at sa huling pagkakataon ay hinawakan ito ng 2 kamay. Maraming salamat, wika niya. Hindi ako naging sakdal, ngunit pinili kong maging tapat. Tumalikod siya. Hinayaang malaglag ang bato sa gitna ng bukal. Sa iglap na iyon, lumiwanag ang buong lugar. Ang mga puno ay tila sumayaw. Ang tubig ay sumigla. Ang hangin ay nagdala ng mga awit ng diwata. At ang ginintuang bato ay muling nawala. Isinanib na muli sa katawan ng lupa. Amiran, sabi ni Apong Sinta, pinili mong hindi manatiling tagapag-ingat. Ngunit sa ginawa mong pagpili, ikaw ay naging isa pa ring bantay, hindi ng kapangyarihan, kundi ng balanse. Lumuhod ang diwata, saka inabot kay Amiran ng isang munting punla. Ito ang binhi ng gubat na hindi malilimot. Itanim mo ito at mula sa lupa ng inyong sakahan ay lalago ang bagong anyo ng kagubatan. Hindi upang itago ang kapangyarihan, kundi upang paalalahanan ng mga tao na may mga bagay na hindi dapat inaangkin, kundi pinangangalagaan. Muling naglakad pabalik si Mang Diego at Amiran. Tahimik ang kanilang daan, ngunit puno ng pag-unawa. Pagdating nila sa sakahan, agad nilang tinanim ang punla sa gitna ng taniman ng kamote at mais. Mula roon, sa loob ng iilang araw, tumubo ang isang kakaibang puno. May ugat na ginintuang parang araw sa dapit hapon at dahong malalapad na nagsisilbing silangan sa mga ibon, insekto at duwendeng muli ring bumalik sa lupa. Lumipas ang mga taon. Si Mang Diego ay muling namuhay ng payapa, ngunit may bagong paggalang sa kalikasan. Sa tuwing may batang nawawala sa gubat, isang batang lalaki ang natatagpuan nila sa gilid ng puno, nakaupo, tila bantay. Si Amiran, na ngayoy mas matangkad at tahimik, ay nananatili sa piling ng lupa, hindi bilang tagapag-ingat ng kapangyarihan, kundi bantay ng alaala. Ang mga tao sa baryo ay muling natutong makinig sa hangin, sa agos ng tubig at sa awit ng mga kuliglig. At sa tuwing may araw na payapa, sinasabi nilang, "Salamat kay Mang Diego at kay Amiran, ang magsasaka at ang anak ng taong ahas, na muling nagpaalala na hindi lahat ng ginto ay dapat pag-aari. Minsan, ang tunay na kayamanan ay ang pagtanaw ng utang na loob sa kalikasan." Wakas.